Hello guys and welcome back sa part 2 ng Wonder Lounge Film School or No Film School. So this time, Bray, pag-uusapan natin kung ano yung mga top degree programs na pwedeng kunin ng isang aspiring filmmaker para sa kanilang journey. Okay? So eto, disclaimer lang, no, yung mga babanggitin namin mga degree programs. Ito yung mga na-encounter na namin. So ito yung mga basically courses na kinuha ng mga friends namin, mga colleagues namin na nagwo-work ngayon sa film industry. Okay, ready? So, simulan natin sa top 5 and magkakaroon tayo ng mga honorable mention. So, top 5, Fine Arts. So, ito yun para sa mga aspiring directors, mga filmmakers na ma-visual, yung mga fan ng mga Fibonacci Spiral, mga composition. Yan, mga fan ng composition, yung super framing detail-oriented sa mga ganung bagay. So, Fine Arts. And top 4, creative writing or literature. Ito naman yung para sa mga aspiring writers natin out there, diba? So, in-equip ka or binibigyan ka ng opportunity ng program ng creative writing and ng literature to expand your writing skills. Ayan. Top 3, digital filmmaking or yung filmmaking talaga. Diba? Kung gusto matutunan yung filmmaking in general, ito yung pag-aralan mo. And kung gusto mo magkaroon ng credentials na graduate ako ng film school eh. So, so, ayun, maganda siya para malaman mo lahat ng aspects ng film. So, kung gusto mo to, i-take mo tong course na to. And just, medyo limited yata yung mga schools na merong talagang course na, exact course na film. So, ayan. So, ayun yung top 3 natin. So, let's go sa top 2. And for our top 2 is Communication Arts or AB Communication. So, basically, as a aspiring filmmaker, syempre dapat hindi mo lang alam dapat yung craft of film but also the craft of communication, 'di ba? Kasi as parang sa pinaka idea or core ng film is you're communicating a story, you're conveying a message. So dapat alam mo yung theories of communication, tapos at the same time may experience ka rin or matutunan mo rin yung experience ng proper communication, 'di ba? Sa magagamit sa pag-pitches, ganyan, or pagse-sell din nung stories mo. Yan, basically kasi ang ending naman ng paggawa mo ng film, ibebenta mo eh. I-market mo, kailangan makita siya ng maraming tao. So, kailangan alam mo siya kung paano mo siya ibebenta. So, itong course na to, sobrang helpful niya. And kung ako rin kukuha ko ng course na related sa film, ito yung kukunin ko kasi kumbaga, mas may improve yung skills ko, public speaking and pitching, yun, pagka mag-i-market mo yung film mo. So, ito yung isa sa mga most recommended namin. Kaya siya top 2. Saka, ang maganda rin kasi sa communication or communication arts, magiging aware ka rin or mabibigyan ka rin ng learning sa other form of media aside from film, diba? So, from TV, yun yung mga mass-com, diba? Part siya ng communication arts. So, yun yung top 4 natin. And before natin i-reveal yung top 1 degree program na bagay sa mga aspiring filmmaker, ito muna yung mga ilan sa mga honorable mentions na courses and degree programs na pwede nyo kunin as an aspiring filmmaker. So yun guys, by the way, magkakaroon kami ng short film festival dito sa aming YouTube channel. Basically, magsasabit lang kayo ng 2-minute short film and kung kailan yun, abangan nyo, malapit na. And sobrang iba nitong festival na to kasi wala pang gumagawa ng ganitong klaseng film festival sa Pilipinas. Exciting yan. Anong klase kayang festival Exciting yan. So, dapat panoorin nila yung mga next na mga videos. Ito yung festival na walang mananalo.
So dapat papanoorin nila yung mga next videos natin para maabangan nila kung Oo. mechanics. Abangan nyo yung mga mechanics ng namin, festival. Ayun. Wow, exciting. So, isa sa ating mga honorable mentions na program or degree is advertising or marketing. Syempre, hindi natin malalayo no, yung marketing side of things sa filmmaking. Kasi ako kahit nung nag-film school ako, meron din kaming subjects sa branded filmmaking kasi ngayon nagagamit na rin yung filmmaking ng mga brands sa marketing, sa advertising kasi output din siya or part din siya ng way to sell brands or sell services. So sa film kasi very flexible siya na form of media, 'di ba? So pwede siyang gamitin sa marketing talaga and also sa storytelling. And kahit gaano kaganda yung pelikula mo, kung hindi mo siya kaya i-market, wala rin, di ba? So, kaya isa siya sa mga honorable mentions na. Yes, kasi may market sides of things din ang filmmaking. And another one is digital art. So, kung ito yung sa mga gustong mag-focus sa mga 2D, 3D animation, mga illustrations, posters, etc., mga motion graphics, ganun. So, basically, yung mga into digital arts. Diba? So, ito isa sa mga magandang courses para sa inyo. Another one is broadcasting and journalism. So, ito good to para sa mga aspiring filmmakers na gusto i-pursue yung documentaries, news, yung mga public communications. Or yung mga gustong non-fiction na storytelling, di ba? Yung mga gustong gumawa ng stories from the... articles, current events. Yeah. Yung mga katulad nila Atom Araulio, di ba? Yung mga nasa public service sila or nasa news sila and media pero nagka-craft sila ng mga films or documentary films na nag-tell ng story about our society. And last but not the least, syempre yung mga short courses natin, di yan mawawala. Kung gusto mong mag-aral ng film, tapos wala ka masyadong time para pumasok sa 4 years na course, pwede mong gawin to. Pwede itong mga short courses na to sa animation, cinematography, directing, scriptwriting, di ba? Yun nga lang, mas magastos. Kasi iba-ibang course, iba-ibang, syempre, iba-ibang tuition fees. Pero ano siya, very recommended siya para sa mga short learnings lang. And parang gusto mo lang i-try. Yeah. Or upskilling. For example, tapos ka na rin noon sa college, 'di ba? Pero gusto mo mag-upskill or magdadagdagan yung mga learnings mo. Pwede itong mga short courses na to and mas focused siya on a certain topic or aspect of filmmaking. For example, 2-year workshop lang for script or for directing. Minsan nga 1 month lang may mga month lang din ng mga short courses. So, pwede mo yan i-check sa mga universities, nag-offer yan sila ng mga diploma courses or short courses every now and then. And for our top one is multimedia arts or AB multimedia arts. So, ito yung pinaka-top one namin na pick for a program degree na for filmmakers kasi ito yung magbibigay sa'yo or mag-equip naman sa'yo sa mas marami pang aspects of filmmaking kasi from editing, sound design, tapos yung technicalities ng technology ng filmmaking nandito sa multimedia art. Tsaka mas technical siya and kapag graduate mo, mas marami kang makukuhang work na related dito kasi basically sakop mo lahat ng technicalities ng media. So, illustrations, animation, graphics, so web, even web. Diba? Kung hindi ka man makapag-film agad, makakabuo ka ng foundation mo through that. And, ayun, mas madali ka makakakuha ng mga opportunities. Bottom line is, mas versatile yung multimedia arts. Kumbaga, kung gusto mo maging one-man team, one-man band, ito yung course na bagay sa'yo. So ayun, sana marami kayong nakuhang natutunan sa amin. Again, disclaimer, itong mga programs na to ay based lang sa mga na-encounter na namin, na-experience namin. And kayo pa rin ang bahala, make your own research kung saan ba kayo mas mag-excel, mas passionate, naglilin towards na track or path sa degree program na kukunin. Pwede nyo naman kunin lahat. Marami kung kaya. Oo, di ba? Ayun, kasi learning naman, hindi naman natatapos yung Yes, hindi naman natatapos ang learning. Tuloy-tuloy siya. Kahit sa amin na nasa industry na nag-learn pa rin naman kami. Diba siya, nagmamasteral pa rin siya sa UP. Oo, di ba? So, ayun. Ako, patuloy pa rin ako sa pag-search ng mga tutorials, mga gano'n. Kasi syempre, kailangan mong sumabay ng sumabay.
Dapat And- nag-upskill ka talaga. And hopefully nga, magkaroon na rin ng curriculum sa mga ganitong programs related sa AI, di ba? Kasi para at least ma-ready na rin yung mga students pag graduate sila. Kasi syempre, 4 years from now, yung AI, sobrang niya na. Para knowledgeable and equipped yung mga learners natin towards sa mga evolving or yung mga current technologies na meron tayo. Kasi baka mamaya yung pinag-aralan nyo ng 4 years, wala na pala siya nung Oo. Kaya mahalaga talaga na nag-upskill or Yes. natututo ka pa rin kahit nasa industry ka na. Tsaka advice siguro, kahit nag-aaral na kayo, kung meron kayong system na, meron na kayong curriculum, mag-initiate pa rin kayo sa sarili nyo na lumabas doon. Tapos, mag-search kayo ng sarili nyo, mag-aral kayo ng sarili nyo, para, alam mo yun, ikaw, mas nag-grow, mas mabilis kang mag-grow as a filmmaker. Yes. So, ayun. Basically, sana marami kayong natutunan. Sana marami kami na-share sa inyong knowledge related sa filmmaking. Yes. And kung meron pa kayong mga gusto pag-usapan, comment nyo lang sa video na to. And good luck, guys, sa inyong filmmaker journey. See you sa industry. See you on our next content. Bye.